Off-cam po ba ito, Direk? Off-cam? Sige, sige. On, okay. Sige, pwede na Hills. Okay, yan maganda. Okay, sige, Okay, kung ganun. sige. Andito po Walang siya pangalan. ngayon para humingi ng tulong para sa kanyang pamangkin hanggang ngayon para ay hindi pa umuwi, idol. Simula nung utusan siya ng OIC ng eskwelahan na tawagin yung kanyang guardian. Simula daw doon, sabi ni Angeline Lingahan, hindi na nakabalik yung kanyang pamangkin. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Angeline. Magandang hapon din po, sir. So, inutusan po ng guidance o teacher, sunduin yung Opo, yung guidance po, yung pinakang OIC po kasi wala po yung principal. At bakit po inutusan yung estudyante na sunduin yung kanyang magulang? Kasi daw po may nagreklamong magulang na kailangan i-guidance daw po yung bata kasi may nakaaway daw po. At dahil doon, yung bata siguro nataranta, nagpanik, naglayas. Hindi na makita ngayon. Opo, hanggang ngayon po hindi nakikita kasi pinalabas po nila. Yung pa po yung bata pa po ang pinagsundo nila. Ilang taon na yung bata? 13 years old po. Oh, man. Mali. Wrong, mistake, error. Siyempre, yung bata, pag sinabihan mo, sunduin mo yung magulang mo dahil ikaw ay sinusumbong, patay kang bata ka, ninervyusin nga yun. Dapat, yung school ang mismong kukontak rekta sa mga magulang o sa guardian. Para sabihin, pumunta ka rito, may problema sa anak mo without the child knowing it. And then sa kanila ipatatawag sa guidance, mabubulakan ng estudyante, ganun. Dito yung mga estudyante pa ang inutusan, sunduin yung kanyang magulang o guardian. Opo, yung pa pong mismong bata na gina-guidance nung parents nung nakaaway niya. Nako, at ngayon ho, missing na itong bata. Opo, 19 days na po ngayon. 19 days. Opo. Nakapagtanong na ho kayo sa mga kaklase niya, kapitbahay, kaibigan, Opo. kamag-anak, wala ho talaga. Wala po. Oh, okay. Pakita natin direct yung bata na missing. Paki-focus lang. Doon ho sa mga nanonood sa Action TV. Ayan ho. Alisin natin yung cellphone number, sorry. Kasi yung cellphone number, marami yung tatawag sa inyo. Andito yung pamangkin mo, andito yung missing na bata, pero magpadala ka muna ng load. Yun, tapos wala naman pala. Ayan po. Ayan. Si Mark Anthony Lopez Lingahan, 13 years old. Ano po yung huling suot niyang damit? Yung suot niyang damit nung huli siya makita? Nung umalis po siya ng bahay, uniform po talaga, complete uniform po siya. Ano po Tapos yung uniform nung nakasapatos po siya ng balat na itim. Okay. Tapos nakapantalon po siya ng itim. Okay. Nakapolo po ng puti. Mhm. Pero may lumabas pong kwento na bago daw po siya palabasin ng school, pinaghubad daw po ng polo ng teacher. At bakit daw po? Yun po ang hindi ko alam na reason nila kung bakit po pinaghubad nila ng polo bago nila pinauwi. Uy. Kaya ang suot na lang po niya ngayon ay sando na puti, pantalon na itim, saka yung black shoes po niya. Anong klaseng kawalang-hiyan yung ginawa ng guro na yon? Pinalakad yung tinakot na estudyante. Kasi pananakot yun sisunduin mo yung magulang mo dahil may reklamo laban sa'yo, parang patay kang bata ka. Pero, partida, kailangan, bubarin mo yung uniforme mo, nakasando ka. Ayun, oo. Maglalakad ka nakasando. Para pagdating mo doon sa mga magulang mo, tatanungin ko, ba't nakasando ka? Dahil pinatatawag namin sila, patay kang bata ka. Ibig sabihin talagang salbahe ka, kaya nakasando ka lang. Parang gano'n ang dating nun eh. Napakasalbahe talaga itong mga eskwelahan ito, ng mga kinaukulan. Sino ho doon sa guidance ang may kagagawa ho nito, ma'am? Si Ednalyn Ferrer po. Siya yung OIC guidance. Opo, kasi wala po yung principal kaya siya po. Nakausap niyo na po, ma'am, yung si Ma'am Ednalyn o dili kaya si Mrs. Josephine Henobiago, yung principal. Opo. Ano pong sabi sa inyo? Ang sabi po kasi nung principal, wala nga po siya nung time na yun kasi kararating lang po niya. Okay. So, sabi po niya, tutulong na lang daw po siya na maghanap dun sa bata. Pati Okay. yung mga teacher daw po niya, mimitingin niya. Mhm. Tapos, 19 days na po, parang wala naman pong ginagawa yung school Si nila. si Miss Ednalyn Ferrer, nakausap niyo po. Pinatawag po namin sila sa barangay. Okay. Ano pong sabi ni Mrs. Ferrer, Miss Ferrer, yung Ang kanyang side? sabi po niya, inaamin daw po niya na pinaguidance niya ng yung bata ng Friday, February 26, 9 a.m.
Tapos inaamin daw po niya, pinalabas daw po niya ng 9 a.m. din. At bakit daw po? Para sunduin daw po ang guardians. Kaya bakit daw niya ginawa yun? Ba't di na lang daw siya ang nagsisisi ba siya? Meron ba siyang... Hindi daw po niya expected na mawawala yung bata. Hindi niya expected na mahina yung ulo niya. Opo, parang ganun. Talagang mahina naman talagang ulo niya doon sa diskarte niya, di ba? Oo, kasi Sobrang kita mo mali. napahamak tuloy yung bata. Natakot to. Natakot tong bata. Hindi pa po namin alam, sir, kung bukod sa natakot dun sa teacher o tinakot pa ng magulang na nasa guidance. Paano tinakot ng? Nung parents na nasa guidance po, kasi may parents na dun sa guidance na nagpapatawag sa kanya eh. Parents ng ibang estudyante. Yung kaaway po niya. Ayun. So siguro tama, may pananakot na galing sa magulang nung kaklase na nagsusumbong laban dito sa bata. Opo. Dito sa kay Mark. And then, andun pa yung banta na patay kang bata kapag dating mo sa bahay mo at nakasando pang umuwi. Mr. Rolly Taliwag, OIC District Supervisor, DepEd Norzagaray, Bulacan. Sir Rolly, magandang hapon. Mr. Kaliwag, magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Sir, si Rafi Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo 5. Kasama ko po si Ninya Taduran sa Wanted sa Radyo. Sir, alam niyo na po ba itong kaso ni Mark Anthony Lingahan, yung 13 years old ng NHU Elementary? So actually, sir, hindi ko po alam ang mga detalye eh. Sir, Wala unang-una, akong report. patawag niyo po itong si Ednalyn Ferrer at palitan niyo ho ito. Kung hindi palitan, ipsemina niyo. Pero mas mabuti ho siguro, isuspindi niyo muna ito. Siya ho nag-utos sa bata na 13 years old na umuwi, pinauwi niya po na nakasando kasi nga po itong bata, itong estudyante, nireklamo ng isang magulang ng kaklase. Po. So ngayon, itong si guidance, sabi niya sa bata, sige, umuwi ka doon, magsando ka lang, tawagin mo yung mga bugulang mo, papuntay mo dito, kasi may nagsusumbong laban sa iyo. Siyempre, si bata na trauma, natakot. Ngayon, missing na itong si bata for 19 days. Opo. Sir, Okay. dapat yung pong DepEd Norzagaray para tumulong sa paghahanap sa bata. Opo. And then, pangalawa, ito pong inyong guidance, she's not fit to be a guidance counselor. Opo. She's really not. Kung ako pong tatanungin, ora mismo dapat po sibakin po ito sa pwesto. Bigyan po ito ng ibang trabaho. Opo. Sir Tulfo, Opo. ito po, i-relay ko po ito sa aming district supervisor right away. Opo. At bibigyan, alam ko po, bibigyan po ng kaukulang aksyon. Opo, sa po sa Sir Rolly ha. Sir Rolly, tamang-tama. Si Mrs. Ayan, si Madam Principal. sige, kausapin Mrs. mo na. Josephine Ganobiagon, magandang hapon po sa inyo, Madam Principal. Hindi ko po kasi naririnig masyado. Ma'am Principal, Pwede po bang, Ma'am Josephine, magandang hapon po sa inyo. Naririnig niyo na po ba kami? Hindi ko po naririnig, ma'am, kasi nasa loob po ako ng event dito sa website ng Pacific. Sige, tawagan natin ulit. So, Sir Rolly, Sir, paki-imbestigahan na lang mo po, Sir, pakitawagan si Principal, lahat na pwedeng tawagan at pwedeng imbestigahan. Tungkol sa kaso. Pwede ba, Sir Rolly? Hello, Sir Rolly. Hello. Okay, paki-imbestigahan na lang po ito, Mr. Kaliwag. Ano po? Sige po, hanap po ako yung mga numbers po nila kasi bago lang po kasi ako dito, sir. Kaya hindi Sige pa po. ako masyadong sa mga numbers. Sige po, Sir. Sir, wag niyo po ibababa ang telepono. Ma'am Angeline, punta kayo sa kabilang booth para makakausap niyo po yung district supervisor Opo. ng DepEd. Magbigay ko ng karagdang impormasyon tungkol sa reklamo. Sir, wag niyo po ibababa. Kausapin po kayo ng kamag-anak po ni Mark Anthony. Salamat po, Sir Rolly, ha. Sige. Ma'am, doon kayo, Ma'am Angeline. Okay. Thank you po. Salamat na lang kay Mrs. Josephine Genobiagon, Principal. Ayan. Thank you po. All right. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.